with Christ. Verse 23. Nganong ginansya kay nga naman mauban na nimo ang imong manluluwas. Ginansya gid kayo. Kung ang Kristohanon mamatay, mauban na nimo manluluwas. Ingon sa Apostle Paul. So to be with Christ. Nya, ingon ang Romans 8 sa Apostle Paul gyapon verse 35 to 39 nga wala daw butang na makasiparit sa ato sa gugma ni Christ. Wala makasiparit sa ato sa gugma sa Dios. Kung naa ka dito, wala na chance nga ato pa kay imperno, wala sa pananapita, wala daw makasiparit sa ato. Ingon ang Romans 8 verse 35 atong sugdan sa verse 35. Ingon siya draa nga for sa naiha pagkasulti Romans 8:35. Separate us from the love of Christ. Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword, unsa daw ang makasiparit sa ato sa gugma ni Kristo. Kana ba daw mga butanga? Verse 36. As it is written, for the sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep for slaughter. Verse 7. Nay, in all these things we are more than conquerors, through Him that loved us. 38. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Verse 39. Nor height, nor depth, naman sa kanta, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So, gain kayo ang kamatayon sa Kristohanon. Kaya naman, to be with Christ. It means to be with Christ. Wala na daw makasiparit sa ato Dili sa kalibutan, o dito sa eternity. So, hayahay kayo. Amen? Then, aside na ng tanan, nganong gain ang kamatayon sa Kristohanon, tungod kay ang Diyos nag-andam sa ato Ingon ang John 14 verse 1 nga, sana, if you believe in me, dili. Heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Sa unahan na kung sa iyang giingon, verse 2. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. So naa siya giandam nga lunak or lugar para sa ato Muna ginansya nato. Kung magkinabuhi tayo kang Kristo. Ito naman, ang kamatayon sa Kristohanon dili. Although mingaw man nga makahilak ka sa kamingaw. Gani kung isgota about yung Christ ay hangpat kinabuhi diri sa kalibutan. Si Lazaro sa panahon nga namatay siya, hilakan po dyan niya. Yun na paghilak. Or normal yun na, baka mabati ta masubok. Kaya naman po manghilak sa kilid. Kaya mo lang kasama ng John, Jesus with John 11, kana chapter. Sa diyan nakita ni Jesus na yung mga tao, katong mga mourners, nanghilak. Nasubo sa siya, nanghilak sa siya. So, naisgot mo na sa kamatayon ni Lazaro. Pero ang punto ba nga, dili tungod kay nasayangan or something nga. Basta kay kung Kristohanon ka, ginansya yun ang kamatayon. Nga naman, tungod kay mauban na nimo ang imong manluluwas, dahil sa ng tanan ba na siya giandam, nga lunak daw, para sa ato O mo na itong ginansya. Kaya diri grabe nimong tigom-tigom sa imong ginansya para makabalay. Yan na ito, pag nakabalay na ka, no? Kaya namatay. Namatay na dahil kang pinalay. 1 year after. Yan, katabi tayo mga balay, no? Kasi lahit na yung puyo. Lahit na yung puyo. Pero, kung nakinabuhi tayo ang Kristo, nasa giandam para sa atua. Muna yung atong ginansya. So, nindot kayo nga mamatay ta, nga nasa kong pangalagad sa Ginoo. Nga naman, natay gain. Siguro kung saan mahimong maginansya kung magkinabuhi ka diri sa kalibutan ba, nakay pangtigumon diri nya ini kamatay nimo, mahimo ba nang ginansya nimo? Bisan pa tingali ka ng mga kanang sa St. Peter ba? Sabi tawag insurance. Mahimo ba nang ginansya nimo nga ikaw nga naghulog nya ini kamatay nimo? Murag ginansya man sa mga nabilin. Kaya di na sila mahasol sa paglubong nimo. Pero ang gain sa kamatayon sa Kristohanon kanang naghimo ta sa mga butanga para sa Ginoo. Naman nasa giandam sa ato Dili lang kay mansion, andam sa crown. Ingon ang Revelation 2 verse 10, nga be faithful unto death.
Nya, na siya ganti, Revelation 2 verse 10. Kanang pinakalas ba? Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Pag faithful daw, hantod sa kamatayon, tagaan daw ka na sa crown of life. Kano sana yung makuha? Hindi ka matay. Hindi ka matay na to. Kaya una, uban na mo sa manluluwas, mo siya Apostol Paul God, nga, sa dihang kumuhawa na daw siya. Having a desire to depart and to be with Christ. Naman, kung mubiya na daw siya dito sa kalibutan, biya na daw siya sa lawas, uban na siya ni Kristo. Gatinguha siya na, asol kaya ng piniriso ka, napakabalatian. Yang ulaw, kung kayo nang magsikwa na, ay ato na po ko ospital, amot, kung pwede ba, para sa karon. Maglain mo paminaw, hindi na ka sa prison, nadatun ka na sa ospital. Kung dili nga na sa una, kung maingon ka tamagad na service nga, taon na mo. Ay, nasod kung kayo ipagawas ka na mo, mahasol mo katakas pa lang ka. So magtinguha, or mangandoy yun ka na, okay ra kung mamatay, ay. Ano man, binansyado man kayo sa kung mamatay, kaya na crown, diandam sa Ginoo sa aduan. Daghan kay crown gisigutan sa Bible. Napasa si 2 Timothy 4:8. Sa punay ingon na draa usa na crown si 2 Timothy 4:8. Ang draa kay crown of life. Short, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Kanang crown of righteousness nga gisgutan diha sa Timothy. Dili lang ka na ihatag sa Apostol Paul, kundi bisan sa tanan daw. And not to me only, but unto all them also that love Him. Para sa tanan, so apil ang tingalitaan na, no? Kung nang kinabuhi ta na ang Kristo. So yung nga kanindot ang kamatayon sa Kristoano. Napag yun sa 1 Peter 5 verse 4. Ang una sa to, crown of life, crown of righteousness niya. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Napag yung crown of glory. Muna yung mga butang or daghan pa dyan kayo. Mga butang mag-iandam sa Ginoo sa mga taong luwas. Labi na itong mga taong na kinabuhi yun sa pagkinabuhing Kristohanon. So, muna yung ginansya na ito kung mamatay ka. Kung nakinabuhi ka diya ang Kristo. Then, aside na ng tanan, yung gain ng kamatayon, yung sa Apostol Paul sa verse 23, yung sa Drea, which is far better. Pinakamaayo. Nga kung mag-uban na daw sa Diyos, isa kay ako, napitalik sa duha, nga adunay tinguha sa pagbiya o sa pagpakikuban ni Kristo, nga labing maayo. Labing maayo gida. Okay na gida. Pero dili pasabot nga labing maayo kung mauban natin, mga hindi na nga matay. Dili man tayo nga anak, kaya ingon po siya Drea sa unahan. Sa verse 24, nevertheless to abide in the flesh is more needful. Kung much better to, yung mamatay, more needful po na mabuhi. Say, kung tingwaan na mamatay ka, kitagaan mo kang kinabuhi pa sa Ginoo. Para makatigong pa yun ba, o dugang pa ginansya. Pero ato na pamalandungan nga, ingon ang Psalms 116 verse 15, na precious ang kamatayon sa mga tao sa Diyos. Nga naman, kaya to die is gain. Precious is the sight of the Lord, is the death of His saints. Sa mga taong luwas na, nindot kayo nga mamatay ta nga naa sa pagpangalagad sa Ginoo. Nga naman, to die is gain. Ang pangutana ba? Nanakatay ginansya na natigong. Nanakatay reward. Makaanak ka nga naapod tingali. Or try daw o pamalandong ang imong kinabuhi sukat ka na luwas. Nga hangtod karon mga panahon na ba? Kung sunugon to tanan, nakay mabiling. Sila mabiling kay basta ang kahoy. Buhi ang ugod. So
Unog gihapon na tanan bisan pagbasa. Mo nay pangutana. No, kung ginansya day ang kamatayon sa taong luwas. Pero nabaka kay ginansya kay ngani mo god. Kung maghisgot ta ginansya ba? Wala gyud ginansya kung wala kay puhunan. Kaya bisan pag muingon sila nga kanang muingon bitaw na literal laway rin puhunan o nagkami puhunan laway. Unsa man business ang laway rin puhunan? Vulcanizing, di ba? Kaya hindi humagpahangin mo, luwaan. Luwaan na yun, nagbuburot, hungaw. Kana mo literal laway rin. Ang punto, nga, kung may yung tag, ginansa ba, naagay puhunan. O may kaglaway, o napuhunan kaglaway. Naagay puhunan. So, ang nganong na-again, kung yung usap-ton nga, kayo siya nga, for to make to live is Christ, and to die is gain, nganong na-again, tingnan man, na-ay to live is Christ. So, kung naatay to die is gain, nganong na-again sa mga kamatayon, o nganong na-ay mag-gain, kung mamatay na ta, kung naakay, kung nagkinabuhi ka, daan Kristo. Una number 2, draan naman, kung ito nang bahid-bahino ng Philippians ba? Number 2, to live is Christ. Kung sa may pasabot, anak, muna yatong puhunan, para natin ginansya, unya, means to proclaim the gospel of Christ. Muna yung pasabot. To live is Christ. Si Apostle Paul, wala din siya nagkulang sa pagwali sa mayong balita. 1 Corinthians chapter 1, verse 17 to 18. Ingon din siya draa. 1 Corinthians chapter 1, verse 17 to 18. Yung siya dire. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. 18. Yun sa drao. Kaya ipadala sa Apostle Paul para sa pagwali. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Kung mag-isgot ang pagwali, gawali lang sila. Nga naman, muna'y meaning sa to live is Christ. Ang pagkinabuhi pa, mga si Kristo. Pasabot nga nagkinabuhi kang nagasulti sa mayong balita. Verse 23 to 24, anak. May mong laktaw ta. 23. Verse 23, yung sa drasa unahan. But we preach, so nagwali lagi siya. But we preach Christ crucified unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. Yung ang verse 24. But unto them which are called both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. So to live is Christ means to proclaim the gospel of Christ. So kung nakay-gain mo ni ang mga puhunan, ingon nga nagkinabuhi da ang Kristo ba? Dapat daw nagkinabuhi ta or nagsulti ta sa maayong balita. Kapag naman dyan ta, nga mo resulta ni gold, which is mo ang ato ang mag-gain. Diba? Pero ang pangutana, naana ba kayo nasultihan? Or kung wala man, at least natagaan man lang tracks. Or kung wala man, bisan lang ikaw mo nahimong tulay ba? To bridge the gap. Nga nakay somebody nga gi-invite para masultian siya. Or imo sa gi-invite nga madala sa simbahan para masultian. O, itry daw pamalandong ang imong kinabuhi. Nakahimo na ba ta anak? To preach the gospel. Muna to live is Christ, and to die is gain. So wala yun si ang nga bersikulo na ibutang dito pa sa mga namatay sa kahupok. Kanya to die is gain. Wala yun ginansya na nakamatayon. Siguro kung luwas siya, ginansya niya langit. Pero kato mga crowns na gisbutan, na ginawa na bahala. Then, to live is Christ means to follow His example. Pag ginabuhi ka ng Kristo, pasabot anak, nga nagpalo ka sa pagkinabuhi niya. Ingon ang 1 Corinthians chapter 11 verse 1, be followers of me, even as I also am of Christ. Ingon sa Apostle Paul, sundan ko ninyo, ingon nga ako, nagsunod kang Kristo. Muna'y nagkinabuhi ka kang Kristo. Nagsunod sa example na nag-set ni Christ. Pumingon ka pagwali, nagwali si Apostle Paul. Pumingon ta ba nga kanang sama sa gimo ni Christ nga nagsunod sa kabubuton sa iyang
sulod yun sa kabubuton sa Apostol Paul, nagtinguha lang tanan siya, gusto na siya nga mamatay kay okay naman sa kaya na, ginan siya. Pero ingon din siya sa unahan nga, importante kayo nga magpabilin ko kay kinahanglanon kay na ninyo. So ang punto na ba nga, nasa yung utanay mga tinguha pero wala na niya himuan, nasa yung mga gusto pero wala na niya himuan, yung gihimo ang kabubuton sa Ginoo. Na mas importante ko man kayo nga mabuhi ko. So muhimo ra gyud gyapon ko sa kung unsa ang ipahimo sa ako wali ra gyud gyapon siya. Na wala daw na nahimong babag ang iyang pagkapiniriso. Naron makawali sa ko man sad. Kay dili raman ang walihan nato kanara mga nasa gawas. Kay bisan ang kanang mga tao sa prisuhan, kinahanglan gyapon na sila manluluwas. Diba kato ang guard o warden na luwas tungod kay ilang nasultian. So wala gyud na nagmatter sa kung asa ka. Nagmatter gyud na sa ato kung musulti gyud ka. Kay si Jesus Christ wala man nagmatter sa kung asa na siya, kung dito na sa simbahan nagwali dili man, kay bisan sa bukid, bisan sa daplin sa dagat, bisan na asa. Kung wala ko niya pilihan ang iyang walihan, bisan mga bata or na mga grado or mga kabus, yahan ang isultian tanan. To follow his example, 1 Peter chapter 2 verse 21. Ingon yun sa draa, ingon yun si Kristo, nagbilin og example, ato po daw ng sundon. 1 Peter 2 verse 21. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow His steps. So nagbilin siya mga example, aron daw ato ang sundon ang iyang mga lakang. Monay to live is Christ means. Pasabot anak ang pagkinabuhi diang Kristo, ang pagkinabuhi mo si Kristo, kanang nagkinabuhi ta nga nagsunod sa iyang mga example. So daghan kayo ang example na ihang giset sa ato pero usa ra gyud ang pinaka-importante nga example nga ato hinumduman sa kinabuhi ni Christ kana yung nipalo siya ba or gisunod niya ang kabubuton sa iyang amahan. Panahon sa Getsemani yung sa iyang gihangyo niya nga maski punta na siya anak nga mga sufferings, pero ang unahan, thy will be done. Mao gyud ay pinakalindot na example na angay nato sundon. Kanang ang kabubuton sa amahan mo ay imuhang tumanol, mo imuhang himuon. Kaya naman, musugot tayo sa dili, bisan pagluwas ka, naamo gyud tay gusto. Naagi tay gusto sa kinabuhi na usahay gyud kanang gusto nato sumpak sa kabubuton sa Ginoo. Pero ang lindot niya example na gihimo ni Christ, yung sa thy will be done. Imong kabubuton mo ay matuman. Gustohon ko man pero imong ihapong kabubuton mo ay matuman. So ang suffering, ihagyo ng gihimo. Na naman, mo man ay kabubuton sa amahan. Kung mo na lindot niya example nga ito ang ipalo. Musikat ba yung tanong, ingon nga tao? Kung lindot kayo nga nana sa tuwa nga tinguha ka, wala man sa na-expect na dili na yun tama sa'yo. Pero nindot kayo nga naakay tinguha yun nga mapaduol na yun gyapon sa Ginoo like David. Bisan saya mga kapakyasan pero gatinguha yun gyapon siya nga mapaduol sa Ginoo. Wala yun siya, di yun mo makita na nga nisupol or nagpasugo nga na ba sama sa mga Israelites nga sa dihang yaway lang ay napildi sila or dili iyay sa panahon sa katong kay nanalo sila. So ang nahitabo sa diyan sa Ginoo, niaway naman sila, napatiyan sila. Kay ginanay sa Ginoo nga dili. Kumbaga kanang magpasugo ba? Kanang mutuman yung kasi mang gusto. O nga na, sa diyan masayok ka. Usay nga na nang gusto anon kung masayok, mura pa umahan na lang bitaw. So dili man mo ang example na isit sa Ginoo sa tuwa. So, kung magkinabuhi ka na ang Kristo, dapat mapalo ka sa example. Then, lain nga meaning nga na, to live is Christ means willing to give up everything. Kanang willing ka nga, imuha na talikdan tanan, para lang sa kabubuton sa Ginoo, para lang sa pagsunod sa iya. Ingon sa Apostle Paul, Philippians 3, verse 7 to 9. Kung sa daon sa maniyahang mga butang nga nag-gain, gikount na niya lost. But what things were gained to me, those I counted lost for Christ. Kung sa manayhan na gain, pero wala.
Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and to count them but dung, that I may win Christ. Anak bitaw, muna to live is Christ. Nga willing ka, kalimtan, biyaan ng tanan, o maangkon lang si Kristo, masunod lang si Kristo. Malipay lang siya sa mga kinabuhi mo, nagihimo na Apostol Paul. Naging po din sa mga tinguha, nani sa mga gusto. Pero i-count daw na niya as lost, that I may win Christ. So dapat willing ta to give up everything kung maingon ta nga for me to live is Christ. Willing ka mo give up anything that prevent us from having Christ. Tanan ng mga butang nga may mahimong mo prevent sa imuha ba nga makasunod nga malayo sa Ginoo. Dapat willing ka nga mo give up ana. Natay trabaho pero mahimo man ang rason nga malayo ta sa Ginoo. So dapat willing ka nga mo give up ana. Mo na pasabot nga Apostol Paul. Ngayon sa man ang mga butang imo magain, nya mahimo no ng rason to prevent for having Christ. So dapat willing ka nga mo give up ana mga butang. Ingon ang Hebrews 12 verse 1 nga lay aside every weight. So ihiklin na ng mga butang na hindi mo nakapabukat sa atua sa pagsunod ng Kristo. O sa pagdagan, ano nga dagan, sa pagkinabuhi, ano nga kinabuhi ng Kristohanon. Ihiklin na ng mga butang na kaya dili na makatabang sa tuwa. Dili na mahimong makaginansya. Nahago-hago ra ka. Pero daghan kayo, mga subok kayo pamalandong tungod kinaanan buta sa katapusan ng mga adlaw. Daghan kayo, nga gipili pa nila ang mga butang, bahala na sa Jesus. Gipili nila ang ilang mga gusto, bahala na. Bahala na nga manluluwas sa luwas bitaw ko. Ambot lang, kung ingana pa po ng ilang mauna-una. Murbasin ingana ba? Luwas bitaw ko. Langit bitaw padulungan, paumahan na lang ako kung unsay ako ang gusto. Dili na maway pasabot sa for me to live is Christ and to die is gain. Kaya pasabot ang to live is Christ means willing to give up everything. Amen? So, unta na, kaya ta na iingon nga for me to live is Christ. Unta na, kung imuhan ang gamiton, baka sabot unta na ka na nagkinabuhin yun ko para ang Kristo. Kana bang anang labihan ng anang makasimba bitaw ka nga naunta na kay lakaw pero anang murag wala jud kay mahimo batungod kay luwas ka. Ang Domingo maron nindot man ta na kay relax pero ana ba tungod kay luwas ng gid ko. Naabot kung naaba na sa Kristohanon mo nay pagkinabuhi ang Kristo. Mo nay kanang kamayon si pastor nga kani kinabuhi na gyud ang ilang gibutang ani or kinabuhi na gyud ang pangalagad. Kinabuhi na gila gikwana, di ba? Ang masabtan na ba kay kanang naunta na kay gusto pero kay naan mo gadari kanang murag no choice ba? Kundi muhimo gyud sa kabubuton sa Ginoo kay mao gyud ni ang dapat akong himuon. Gustohon ko man pero dili lang gyud kay kani gyud mo insakto. Kana ba? Labi unta na kay pahuway kay Domingo, labi unta na katulog kay Miyerkules, ya gabi na mahuman pero luwas mungod ko. Kristohanon man gud ko, musimba jud ko. Mo nay to live is Christ. Muna pasabot ana nga gustohon man nimo pero kung baka pugson gyud nimo mo kalingon ba muhimo kay mao gyud nay angay nimong himuon. Muna pasabot ana nga bersikulo dili ka na siya basic lang or gaan lang. Ingon naman muna meaning niya nga to live is Christ and to die is gain. Ayo pag-una-una ng gain i-focus na to live is Christ. That means willing to give up everything. Sayon raman kayo magsimbang Domingo. Ang lisod anak ay kana mang nakailakaw ba? Matunong og Domingo. Kanang inyong siningan ba maligog dagat. Nya gi-invite ka mo na lisod isimba. Og mo na to live is Christ kung makasimba ka. Mo na kalipay sa Ginoo. Masayon raman kayo muhatag kung natay kwarta. Pero sa babayang balo ba nga duha na lang yun iyang kwarta og mao ra gito. Nahatag niya unsa ingon sa Ginoo mao toy pinakadako nga nahatag. Mo to'y pinaka bilinhon nga nahatag mo to'y ang gitagaan ng appreciation. Dili
Tungod kay duha ra din, tungod kay gamay ra kayo to. Tungod kay nahatag niya ang iyang tanan ug mao na lisod. Kanang muhatag ka ba mahurot imong kwarta. Oh, last time lagi ato ni Agi. Nakaayo man ko duha ka motor. Natungnan duha ka motor. So nakakwarta ko si binandid tanan. So tungod kay una-una na ko ba dako akong kwarta, so nahatag din ko akong gihatag niya. Nato po ko dito bisitahan niya. Wala akong kabantay nga paghatag na ko tayo sa opening nahurot. Uy, hurot naman di ay. Pero wala na ko nag-matter nga bahala mahurot, at least nga wala man po, kumbaga wala man nun pinaako, pero akong nagasto ba sa nindot jud po kayo kanang reasonable jud. Nakahatag ko para sa ministry, nakahatag ko sa mga sampadi nga nakinahanglan jud po. Pero gipilo man sa Ginoo. Yahaman sa itong ginuwagan, yahaman man itong gipadak-an pa jud. So nga na sa kamaayo. Wala akong kabantay pag wala akong tayo sa opering murag gamay. Tinga ko nga ganun gamay naman kanya nga akong tayo sa opering. Sige yung ko pala si kulang dyan eh. So ang akong ipilin nadugang dyan, nahurot. Abi na akong mabinlan pa pero gihatagan ako sa Ginoo. Kan ang punto na ba nga mao na ilisod bitaw. Kana muhatag ka niya, kana mahurot ang imuha, mo na ilisod. Pero kung imo nang himo para sa kaymayan sa Ginoo, mo na to live is Christ. Kanang gihimo nimo ba para sa iyang kaymayaan? Na bahala na ka. Total, today is gain bitaw. Mo na nasa kasing-kasing una-una na Apostol Paul. Mapriso ko, today is gain bitaw. Kumabot ko sa room, munya bitayon ko, today is gain. Pero ang ako ang goal ani is to live is Christ. Magkinabuhi ko diya ang Kristo. To live is Christ means Christ is our focus, goal, and great desire. Muna yung meaning niya, to live is Christ. Dapat siya ang imuhang focus, siya ang imuhang goal, kumaw po na ang imuhang great desire. Naman tayo mga great desire, pero ang great desire daha ba? Nga magkinabuhi yung tanata diya ang Kristo. Pag mo na to live is Christ. Ingon ang Hebrews, ato na po itong balikan, 12 verse 1. Isa, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which that is so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Ingon ang verse 2. Sa verse 2, isa draa, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Looking unto Jesus. Manay focus. Siya atong goal na magkinabuhi, ingon na Kristohanon, na muna dapat ang atong great desire. Kanang looking dra, dili lang na kay tanaw ha. Kumingkag looking, usa sa meaning nga ng looking, kanang mangita ba? Nga sa matag karon og unya, imuunta na siyang pangitaon. Sa may mga ipangita sa matag karon og unya. Kwarta. Di ba no? Kwarta. Wala tarangita sa Ginoo. Dili lang man na kay tan-aw. Ang looking nga word ba, dili lang na kay tan-aw. Pwede na nimo magamit sa pagpangita. Naunta na pangitaon nato siya. Looking unto Jesus, pangita as Jesus sa matag karon og unya. Ayo, kabisi na sa kalibutan. Okay naman, magkabisi-bisi, pero naunta na tayo panahon sa Ginoo yun. Naunta na kayo panahon, yung mangita siya ba, mag-istorya siya ha. Pagitaon mo siya, yung sa istoryahon. Means prayer. O nagaanin mo siya kahigayunan na mag-istorya siya sa imuha, malandong ka siya mga pulong. Muna ay pagkinabuhi, diha ang Kristo. To live is Christ. So, kung ang kamatayon is much better, ang pagkinabuhi ko, ingon sa Apostol Paul sa verse 24, nga, isa, nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. So, kung gibuhi pa ta sa Ginoo, gabiton ba ta niya? So, kanang kinabuhi, ngayang ipiyal, himuan na, nga, magkinabuhi gyud ka diha ang Kristo. Amen? Okay pa mo? Okay, last. Unsa last?
Kani mo ay pinaka-lisod. Kung lisod na tong to live is Christ, napagyoy for to me. That means it is a personal discretion. Personal discretion. The ability to make intelligent decision, especially in everyday matters or individual choice or judgment. For to me, to live is Christ and to die is gain. Kana ba? Ang pinakauna, for to me. Para nimo, unsa man, magkinabuhi ba ka para kang Kristo? Para nimo, unsa man? Ingon nga Kristohanon, unsa man na para nimo? Ang imong kinabuhi, unsa man na para nimo? O, imuhan ang desisyon. Nganong wala ang uban? Wala sila kapadayon nga parihara man ang wali mo, ora man na. Di ba? Parihara ta pagtudlo ba? Parihara ta gitudluan, giwalihan og insakto. Pero nganong naay dili makapadayon? Nga naman, imuha ng discretion. It is a personal discretion. Ingon sa person for to me. Wala siya ingon nga for to us. Para sa ato pag kinabuhi mo si Kristo, para na sa ako ambot para sa imo, ambot para sa inyo. May ano ba? It is a personal discretion. So, imuhan ng choice. Kung magkinabuhi pa ka para kang Kristo, araw na kay kamatayon na ginan siya. Imuhan ng pagbuot. Di jud may makabuot. Oh, muna lisod ba ya? Isma ako, dahil na akong nawali, makulbaan na ba ako? E basi kung dili na ma-apply ba, dili na makita sa kinabuhi. Punta na, di pa ko mamatay, hindi, nakawali ko for to me to live is Christ. And to die is gain. So it is a personal discretion. Ato anong choice? Kung pilion ba nimo nga magkinabuhi na kang Kristo? Kaya pwede man ka magkinabuhi nga dili kang Kristo. Di ba? Pwede kayo Pwede jud kayo kay ikaw man magbuot ana. Kaya bisan pag mingon ang Ginoo nga dili. Di ba? Si Adan o si pagingnan nga dili na ipakaon pero lang dito discussion nga nikuha sila. Kung di nga mapadala si Awa. So, nagi na sa ato ka. Kung lisod na magkinabuhi, no, pero muna, mas lisod yun ang paghimog desisyon. Kaya naman, kung masayog na karon, di pa na mo lisod pa na yun. Siguro na kayo mapagmahay, ginagmay. Pero unya ko yun na matibo. Lisod na kayo na yun. Lisod na yun, balikon pa ang mga panghitabo. Pero muna, for to me, it is a personal decision. So, ato yun ng choice. Imo yun ng choice kung magkinabuhi pa kada ang Kristo o dili. Mao ito yung mga meaning niya, no? Pero imuha yun ng pagbuot kung imo ba itong himuon o dili. Then, number 2, it is a personal motivation. Kung say, motivation, means something that causes a person to act. What do muna yung meaning niya? Something that causes a person to act. Murag nakapagat sa imo ba nga muhimo ani mga butangan. Muna yung motivation ni Apostle Paul nga makinabuhi ko da ang Kristo. Para sa ako yan ang personal motivation nga makinabuhi para ang Kristo ang kamatayon mo ay pagdaog. Pero ang puta na nga, di ba? What do you use to comfort yourself when things go badly or when things are difficult? So sa imuhang himuon nga para ka mahupay kung kahimtang lisod o ang kahimtang dili maayo. Di ba kung usay kung ang kahimtang dili maayo, o mo na magamit ka ng verse ng pagbatay for to live is Christ, to die is gain. Usay nga na or nindot kayo na dool ginani mo sa Ginoo. Or kung lisod na kayo ang mga, di ba, kung nasa crossroad ba, di ba, ang nindot kayo nga motivation nga magkinabuhi ko na ang Kristo. Siya, makaanak ka Makaanak ko ba, mapadayon ako bahala dili mo padayon ang pamilya. Kay silot bitaw, gibiyahan ito yung asawa. Nya kay, makapaklay na ko ka kang Joshua. But as for me and my house, we will serve the Lord. Lord, asang one Pero, ang motivation niyo ba? Kung saan man? Mupadayon yun ko. Kung saan man, ako ra, o lang akong pamilya, Lord. Ako upa nun. Yung sa Joshua nga, but as for me and my house, wala. Kung saan yun nga, but as for me, I will serve the Lord. Yung di upa niya pamilya.
So usa sa nakita nga mga tarong gyud mga Kristiyano, banon sa pamilya. Tingwa gyud nila nga intact gyud nila ang pamilya. Kaya gibless si Job, uban niya pa niya asawa ra. Si Abraham po, ang blessing kaya dito mo yun po sa iyang asawa. Pero nakaanak man sila, pero na, ang saan sa Ginoo. Pero ang punto dra ba? Individual na ang motivation. Kung sa yung nag-motivate sa imo ba, kung dili na hapsay ang dagan sa kinabuhi. Kung na, ang punto ba, kung ang imong motivation bitaw nga, to live is Christ. Magkinabuhi ko para kang Kristo. Muna makapadayon yun. Munang muda mo mamatay yun, makaingon yun ka ba nga, nakaingon sa Apostle Paul nga, I have fought a good fight. I have finished the course. Kana ba? Ano nakaingon siya na? Kaya naman, ano yung motivation? For to me, to live is Christ and to die is gain. Mabuhay man o mamatay, yan ko sa Ginoo. Pero for to me, para sa ako muna ang iyang kanang nakapaagad sa iyang mamuhin mo ang mga butana. Gusto yun siya na magkinabuhi na kang Kristo. So it is a personal motivation. Then last, it is a personal devotion. Devotion means the loyalty that you show towards a person's job, etc., especially by working hard. Imuha ng personal na devotion. So, bisan pa kung sa ginangatan ni Apostle Paul, kapila pa na sila nalunod. Pero, muna ang ihang devotion, muna ang ihang loyalty. Napabilin yung yapon sa hantod sa ihang kamatayon. So, blessing kayo siya, hantod sa atong panahon karon. Kaya ang pinakanindot naman yung sa Kristohanon para sa ako ba? Kanang mamatay ra gyud nga sa pagpangalagad sa Ginoo. Kana gyud. Kaya naman, unsa man imong gihimo kung ang imong katapusan kanang wala gyapon pulos. Kanang kumbaga mahugbag pulong na sayang. Unsa man ang imong mga napundar, makaana gyud nga sayang. Ngano, unsa na lang si King Solomon, mahisgutat napundar, naabot sa kinabuhi. Pero ingon siya nga vanity of all vanities. Kakawangan sa tanang kakawangan. Pero kung mamatay ta nga naa sa pagpangalagan sa Ginoo, I have fought a good fight. So I have kept the faith. Mana nindot kayo sa kinabuhi sa Kristohanon. Dili man tingali kanang padaghanay gyud og nahimo. Ang pinaka-importante kanang namatay nga nasa pagpangalagad sa Ginoo. Ngayon naman, kung naa ka diha, sure yun ko nga, magamay man ito yung mga nahimo, counted mo to. Kung sa man nakadako, kung dako man kayo, niya forfeited, wala, ang yapo na. Kung baga, daghan na kayo kang napundar ba, pero na-forfeit, para asa mo to? Wala. Pero, tungod kayo namatay ka nga nasa pagpangalagad, bisan paggamay na to siya, pero naagod kayo mag-gain. Kaya naman, namakagihimo. Bisan pag maingon ka nga, totalin sa ang gihatag, pero tungod kay imuha ng nakagihimo anak, so nakagain po naglaing 2. Yes, 4 lagi na, unlike sa 10. Dako kayo diferensya. Pero gain mo diya po na. Kontratong 1, wala yun niya himuha, wala yun siya gain. Gikuha, pahinuon ng iyaha, gihatag sa naka 5. Muna nindot kayo. Mga matay kita. No, mga matay kita kung dili pa maapsan sa pagbalik sa Ginoo. Pero nindot kayo nga to live is Christ, jud and to die is gain. Pero musugot tayo sa dili for to me. Imuha jud ng desisyon. Ikaw jud ang mupili anak. Dili ang laing tao. Naaghat ka ng mga lagad tungod kay naman na kay crush sa simbahan or tungod kay pamilya mong good murag mapugos man punta. Dahil masad kayo mabilis sa balay. Dapat yun, imuha yun na. For to me, yun dapat na. Hindi yun na, tungod nila. It is a personal devotion. So, ang pangutana diha, kung ingon sa Apostle Paul, for to me to live is Christ. How about you?
How about me? Sa ako ka ha, sa imo ha ka ha, sa to ka ha. Makaana ko gihatan nga for to me to live is Christ. Mao kanay mahimo na tong motivation nga Lord, unsa man ang dagan sa kinabuhi, mao gyud na akong tinguhaon nga magkinabuhi ra gyud ko para sa imuha. Na kung mabot ang punto nga masipyat mangaling ko, tabangi ra gyud ko Lord nga mao ra gyud gyapon na naasa ko kasing-kasing. Kana bang kanuna nimo nang mga wali ba, kanuna nimo nang mga kasaba ba na kung kasaba kay mo pagsabot. Kung minsan pa na niya, sakit niya paminahon. Kaya naman, para lang jud ko makapadayon. Nakapadayon ko, kaya gikaon ko na sa una. Kanang, mingon, makadamay ba? Nagpuyot na sa sala. Skip niya na. Pero kung dili ka ni mo kanon, na di ka mabuhi, wala jud ka. Pero kung imo nang kanon, balay sakit. Usay nga na mo ng response sa Kristohanon, usay jud. Duha ra jud na. Kung dili mo sukol, mao ginaging pastor. No, kung dili mo rely, musukol jud na. Pero kung ang imong motivation ba nga to live is Christ, bahalag sakit na paminahon, bahalag mabadlong tao, unsa pa na diha kung paminaw nimo ginaw-naw ka, giunsa pa ka diha ka. Ngano man kanang kanta day, mura day kag wala ginaw-naw anang kanang pila bay na kanang gihatag ko kanimo, nya unsa gihatag mo? Kung magkanta ko ana ba makaana ka ba nga gipanumboy ba tingalitaan gibiyaan niyang himaya nya unsay mong gibiyaan? Dili ka kabiya sa mong labunon nga dili na himaya. Di ba? Yang ano masuko magwali. Pero kana na yung kanta, makanta man ka. Maora man na silang igua, sakit pagkay na. Oh, gihatag niya tanan, yung unsay mong gihatag? Ihatanan imo adjust, dili pa jud ka kahatag. Magkanta ta anak, mao gyud ako mahuna-hunaan ba? Mura man ta gitong buyan ning kantahan, pero tinuod man. Pero usahay kay kalabano na to ang wali no? Nahigo ra man tanan na siya ng wali, wala gyud na siya sayo. Kay kana mga picture kabalo gyud na sila kung sila lang gibuhat. Na sila yung mga verse siguro nga murag okay po diba, pero abin nyo tanan yun na verse ra na imong ikuan mura kag gatinguha nga. Pwede po di siya na ko ikuan, pero ang idea ng tanan di pangayo gyud na sa Ginoo. Na Lord, giahi ko unsaon ko ni nga kahiluna. So wala giamay nga imong ng kalabanon. So kung unsa man ang mga wali, wala ina portomir gyud na. Ikaw jud magbuot anak. Para rin na sa imo ha. Kaya sa pasol, para ka nako. To live is Christ and to die is gain. Kabalo na ta, ang kamatayon mo na ipagaw. Ginansya na ang kamatayon sa Kristohanon. Kung makinabuhi ka na kang Kristo. Pero musunod ka sa dili, itudluan mo tao sa pagkinabuhi. Narayod yapon na ada sa purtomi magbalik-balik. Kaya ikaw yun yapon ang magbuot na ng tanan. So, ang tanak, nadasig na punta nga mong padayon sa unahan. Ang Merkulis, may muna itong tubil na makaabot na punta Domingo. Naman sige no, balik ang pulpit na basta.